So ito yung sunod, mga kababayan. Ako po, patay tayo dito. Dito tayo kay Sara Duterte. Nako, mga kababayan, eto na, naglipana na ang mga news, naglabasan na ang mga pruweba at patunay. Eto na mga kababayan, ha? Kung naalala ninyo mga kababayan ay meron pong ni-request ang opisina ni Sara na mag-travel nga daw siya sa Japan. Kasawi ang palad ay hindi po ito tumuloy dahil sa kasagsagan na binaha ang Maynila, baka sisihin pa siya. Pangalawa, baka sabihin kataka siya kasi may kaso nga siya sa grave threat. Ngayon, mga kababayan, hinamon niya ang palasyo na ilabas daw ang mga travel documents ni Pangulong Bongbong Marcos at ng gabinete. Ang sabi naman ni si Claire Castro, lahat naman ay alam ng tao. Lahat naman ay pinapakita at hindi naman sinisikreto. Pero bakit kay BP Sara nagagalit siya pag ibulgar sa taong bayan? Kasi nga, mga kababayan, malalaman na naman. Alam niyo ba na taon-taon nagbabayad ang gobyerno ng 20.68 million dahil sa travel expenses ni Sara? Tapos sasabihin niya, pera niya ang ginastos niya. Kung pera niya ang ginastos niya sa pag-travel niya sa iba't ibang bansa, bakit kada travel niya 20.68 million pesos ang gastos niya? Eto nako, mga kababayan, patay tayo dito. Eto, maglabasan na mga kababayan. Eto, buksan natin sa balita ito. Eto, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Bombo mo na yan. BP Sara, hinamon ang palasyo na ilabas ang lahat ng travel authority ng mga opisyal na opisyal ng Malacanang na isapubliko ang lahat ng travel authority na ilabas nito para ang mga opisyal na empleyado ng gobyerno pati na ang ginastos ng pamahalaan sa kanilang biyahe. Ito ay matapos ibunyag ng palasyo ang kanyang planong pagpunta sa Japan. Ngunit unang nilinaw ng Malacanang na walang gastos ang gobyerno sa naturang biyahe ng Vice Presidente. Gayunpaman, kinansila umano ng tanggapan ni BP Sara ang travel authority nito noong August 18 matapos magbago ang kanyang plano dahil nabubuko nga. Ngayon mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, wait lang po mga kababayan kayo nawala. Sa mga hindi po nakakaalam mga kababayan, ay si Sara Duterte po, no? Ay gumastos po. Ito, hanapin natin mga kababayan. Ayan, 20 million. Nako po. 20 million travel. Diyos ko po, kalaki-laki expenses ni Sara. Diyos ko po naman mga kababayan. Ito ulitin ko as of July. Basahin ko lang As of July 2025, the Office of the Vice President or OVP, close parenthesis, reported a total of 20.68 million spent on local and foreign trips. Of his amount of 13.21 million went to domestic travel, while 7.47 million was used for the foreign trips. Kita nyo na, Mampas Lopez. Nakita nyo na kung gaano katarantado. Ito, breakdown. Local travel, 13.21 million was used for domestic community visit, office functions, and official duties. Tandaan nyo yan 13.21 million isang taon. Biyahe, ikot. Sa Pilipinas lang yan. 13.21 million. Sa ibang bansa, travel foreign travel, 7.47 million was spent exclusively on accompanying security personnel and close-in civilian staff. Kita nyo yan mga kababayan. 7.47 million. Personal funds of OVP stated that the Vice President Sara Duterte used their own personal money for the flights and personal overseas expenses. Public funds only covered her security details. Kita nyo mga kababayan, 20 million as of July according ng Rappler.
Diyos ko po. So, kaya nga sabi ni Attorney Lorna Kapunan, mga kababayan, eto po, pakinggan po natin. Sabi ni Attorney Lorna, lumabas ka na dyan, magalit ako sa iyo. Hindi. They're very interesting to watch, both of them. May konting entertainment value na yun. But we know where they're coming from. No? And first of all, it's her decision whether to appear or not. Tama si Attorney Jess. But if I were her, at a time like this, when seryoso ang pinag-uusapan, huwag ka naman mag-travel. Parang it's really disrespectful to the court, no? At saka pinag-uusapan ng funding. Even if it is her personal funds, issue rin yung SALN niya eh. Yes. Di ba? Issue yung, alam naman natin, magkano ang sweldo ng isang vice president. No? Of course, she may be able to explain it by other businesses. That's why SEC records yan. No? But when she says personal funds, traveling on personal funds, then she has to explain saan galing yung personal funds mo. Ganyang kadami ang travel mo. So it also brings up that question. Ano? Pero si Attorney Kapunan, being non-public official, kasi ginugugol ko siya kanina, wala siyang SALN. Kasi hindi siya private practitioner kayo, di ba ma'am? Kaya you don't need to file SALN. Alam nyo na, mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, grabe no. Grabe, nakakaloka. You know for the truth, if our government official would have helped to be careful, our country would have rise up and no one would have been suffering so much of experience severe hardship. Totoo yan, Ma'am Ashley Kate. Sa totoo lang, kung ang ating gobyerno ay yung gayahin ng Singapore ba, take note sa totoo lang, sa dinami-daming bansa sa buong mundo, sa Singapore lang talaga ako napabilib. Bakit? Bigyan ko kayo ng trivia. Alam niyo ba sa Singapore, magugulat ka ang Prime Minister naka-trend. Alam niyo ba sa Singapore, ang mga government official walang bodyguards. Alam mo ba sa Singapore, na kapag nasa gobyerno ka, limitado kang bumili ng gamit, lalo na yung mga sasakyan at ari-arian. At alam mo ba sa Singapore, monthly, naglalabas sila ng pera nila na listahan kung gaano karami. At alam nyo ba sa Singapore, kahit kapatid mo ay kurap, tatanggalin mo talaga siya. Ganon po kaganda ang Singapore. Mga kababayan, maliit man na bansa pero pinaka magandang mamuno at magdala ng bansa sa buong mundo. Singapore. Di ba? Kita nyo mga kababayan. Ay, Diyos ko. Tama, Ma'am Ashley Kate and kay Vic Guzman ng Italy. Hello po. Di ba? Oo, kahit nga sa Israel, di ba? Oo, Ma'am Lina Ramishkal. Oo. Diyos ko, at makita mo dyan sa Israel, kadalasan sa mga sundalo, mga babae. Di ba? Lenny Moise ba pagbasa niyan? And kay Ma'am Maria, that's how it is in Singapore. Thanks for the info, Kent. Yes, totoo po yan, ma'am. At saka take note sa Singapore, kapag ka nalalaman na scammer ka, papalu-paluin ka, itatali ka, tas hampas-hampasin ka para kang sumali ng fraternity. O, ganun po ang bata sa Singapore. Pag nahuli na ng scam ka, itatali ka, ibabalot ka sa puting tela na para kang baliw, tapos hampasin ka ng hampasin. Papalu-paluin ka hanggang sa magtanda ka. Di ba? Yes, I salute them. They are a super and I will be in Singapore is a super clean. Lastly, the birds at the zoo are really disciplined. Totoo yan. Alam nyo yung mga ibon sa Singapore, no? Ano sila parang maliliit na uwak. Tapos, ang problema lang kasi sa ibon sa kanila ay nang aagaw ng pagkain. Yung pumapasok yung katulad din sa mga papunta ka ng Universal Studio, di ba may sakayan ng bus dyan. Pagbaba mo may kainan dyan, o mahaba yung kainan yan. Ang daming ibon, kaya nilagyan nila ng net. Kasi yung ibon lumulusot.
'Di ba, Mama Ribet Gonzales? O, kay Miss JC. Ayan, here in Saudi, I am amazed because every child, every family receives something from the government. Totoo yan. Parang sa Japan, Ma'am Ashley Kate, isang trahedya lang, halimbawa, lindol, lahat ng tao sa Japan makakatanggap agad sila ng calamity fund. Meron silang sinatawag na calamity fund na halimbawa ni lindol, binaha, meron silang matatanggap direct in their bank accounts. Hindi katulad dito na 4 piece, tapos imbis na 2,500, pagdating sa'yo, 1,000 na lang kay kinukupit ng mga taga-government worker. Biruin mo, magbigay ka ng ayuda 10,000 hanggang sa, naalala nyo yung buntis, 10,000 ang natanggap niya, tapos nagugulat ka, 1,500 na lang daw kasi pinaghati-hatian at isinare daw dun sa iba na mas mahirap pa daw sa buntis. May mas mahirap pa ba sa buntis? Ibuntis nga. Di ba alam naman natin na kapag kabuntis, PWD, senior citizen, di ba yan yung priority? So, halimbawa, buntis ka, manganganak ka na, binigyan ka ng ayudang 10,000, kukunin yung 8,500 sa'yo, 1,500 lang sa'yo kasi may mas mahirap pa daw. Di ba? Kung naalala nyo, grabe, no? Ultimo sa barangay Kurap. Ay, nako. Oo. Politician in the Philippines, Sir Kent. Nako, Sir George Jr., alam mo, sa totoo lang, wag sana nilang madatnan na ako ay maging presidente ng Pilipinas. Sa totoo lang, kapag ako ang maging presidente ng Pilipinas, magbabago talaga yung bansa. Una, lahat ng adik, bigyan ko ng tag-iisang kilong shabu everyday. Kailangan ubusin. Pag hindi mo maubos yan, papatayin kita. Oo, lahat ng magnanakaw, bigyan ko ng pagkakataon sa isang araw magnakaw ka, ang limit ay 1 bilyon. Pag hindi umabot 1 bilyon ang manakaw mo, papatayin kita. Lahat ng rapist, no? Lahat ng rapist, kailangan bigyan kita ng 1,000 babae, kailangan labasan ka ng 1,000 beses sa isang araw. Pag hindi ka labasan ng 1,000 beses sa isang araw, papatayin kita. Lahat ng mga magnanakaw dahil nagutom, pakainin kita ng 1,000 tinapay sa isang oras. Pag hindi mo yan natapos isang oras, yung 1,000 tinapay, papatayin kita. Ganyan ang batas ko. Mas masahol pa ako kay Digong. Pero maganda kung rapist ka, tiba-tiba ka, 1,000 babae, kailangan, no? Sa isang araw, 1,000 beses kang labasan. Kung hindi ka 1,000 beses labasan, kailangan ipakita mo sa akin na pumapatak talaga. Pag hindi umabot ng 1,000 yan, papatayin talaga kita. Oo, pag ikaw adik, kailangan supplyan kita ng 1 kilong shabu sa isang araw. Pag hindi mo naubos yung 1 kilo, papatayin kita. Ganon yun, lahat. Halimbawa, namaril ka, kailangan papapatay kita ng 1,000 tao sa loob ng isang araw. Pag hindi mo mapatay gamit ang isang bala lang, ay papatayin kita. Ganon ang batas ni Kent. Sa mga busog, yung mga puro matatabang pulis, pag hindi ka kumain ng tinapay na 1,000 sa isang oras, pag hindi mo maubos yan, papatayin kita. Ganon kapag ako maging presidente. Pero swerte yung mga rapist, mga adik, may supply. Yun nga lang, kailangan sundin nyo yung patakaran. Pag hindi mo sinunod, patay ka. Kung ikaw rapist, sige, mag-rape ka na 1,000 sa isang araw. Kailangan 1,000 putok. Diba? Pangalawa, kung ikaw ay isang government official, magnakaw ka. Kung halimbawa, ang record mo ay nagnakaw ka ng 1 bilyon, kailangan yung 1 bilyong barya ay ma-arrange mo na magkasing hugis ng iyong katawan. Halimbawa, ito, ganito ka, nakaganyan. Kailangan yung 1,000,000 barya, ihulma mo yung tao na kasing tangkad mo at kasing hugis mo sa loob lang ng isang araw. Pag hindi mo yan mahulma, sabi ko sa'yo, papatayin kita. Ganun yun. Walang human rights. Kapag may tumulong sa mga kriminal, ipadamay ko na. Di ba? May batas tayo mga kababayan sa Pilipinas na kapag ni-raid ang isang lugar, 5 meters away, dawit ka. Dito, pagka nangialam ka, damay kita. Kung halimbawa, kaibigan mo rapist, hindi ka nang rape, damay ka na, mang-rape ka na din. Kailangan 1,000. Pag hindi ka 1,000 labasan at hindi nakikita ang 1,000 putok, papatayin kita. Ganun yun. Kalandian mo yan. Kailangan 1,000 putos. Tignan natin, di dugo lalabas dyan. Tignan natin kung di mangayayat na yung katawan mo dyan. Ewan ko lang kung anong fluid ilabas mo dyan. Ganun yun mga kababayan. Diba? Discipline is the best policy.
Disiplina ang tawag diyan, eh, walang human rights, human rights, kuha 'pag may kuwang pumasok ihulog mo sa hagdan, oo, para matigil yung kakabilang. Gano'n 'yon, 'di ba? Kung halimbawa naman ikaw ay, babaero, bigyan kita ng 1,000 babae. Kailangan kilitiin ka, kailangan pagka sa loob ng isang oras, yung 1,000 babae, kikilitiin ka ng kikilitiin, oo. Mula sa hintuturo mo sa paa hanggang sa kaduluduluhan ng buhok mo, 1,000 babae ang kikiliti sa'yo. Malibog ka, animal ka eh. Kaya tignan natin kung hindi ka mamatay sa kakakiliti. Mamatay ka nga. Kinikilig ka nga pag umihi, kaya yung kiliti, pa kaya 1,000 kamay. Oo. Tapos pag hindi ka kilitiin at hindi ka tumatawa, ipapasampal kita sa 1,000 babae. Tignan natin, ha? Kalibugan mo, maghunos dili ka. Ganon yon mga kababayan. Kaya tignan nyo si Sara Duterte, Diyos ko. Mga kababayan, sana no sa sunod eleksyon 2028, sana walang politiko na ganito ka-spoiled. Yung kaya mong gumastos ng 20.68 million na wala namang kwentang biyahe. Okay lang sana kung pumunta ka ng Dahig, kung ang pinunta mo doon ay kakabuti ng ating bansa. Pagpunta mo sa Dahig, pagbalik mo, bobo ka pa rin. Diba? Dahil pupunta ka ng ibang bansa, tapos pagpunta mo, kunwari, kakaharapin mo yung mga Pilipino, tapos pagdating mo doon, wala namang nangyari sa kanila, OFW pa rin. 'Di ba? Okay lang sana kung pag naharap ka, tapos pag uwi mo, uuwi na rin sila at bilyonaryo niya, hindi naman. 'Di ba? Kaya grabe ka spoiled, no? Mga kababayan. Ito,